ang mga eksenang bumibida sa social media, ang mga eksenang pag-uusapan ngayong araw na siguradong Insta-updated ka. Insta-scoop, Insta-spotted, Insta-connect sa Eksena Roundup. Insta-scene, lovers in Bali. Tony Gonzaga at Direk Paul Soriano nag-honeymoon sa Bali, Indonesia. Matapos ang first wave ng honeymoon ng couple na ito, sa Amanpulo, Palawan, sa Bali, Indonesia naman ang next stopover nila. Nag-post pa nga si Tony ng photos sa kanyang Instagram ng pinuntahan nila, including an elevator down the beach. Wala na talaga makakapigil pa sa pagmamahalan dalawang ito. Kaya go! Magmahalan kayo ng todo. Insta-statement, sexy boycott. Andrea Torres, nilinaw ang isyong nagkaroon ng boycott sa FHM Victory Party dahil nga sa hindi rumapang karamihan sa kabilang sa top 10 sexiest Pinay sa nasabing event just recently. Kumalat ang balitang binoykot nila ito, pero ayon naman sa Instagram post ng second sexiest Pinay na si Andrea, wala itong katotohanan. Sa isang bahagi ng kanyang post, sinabi niya, I hope the supposed boycott issue can be finally out to rest. There was never disagreement between myself, Jenilyn, or any other co-artist. No one can drive a stake between Jenilyn and myself. After all, we are both a kapuso. If that's what Andrea says, we'll take your word for that. Insta-connect, Vice Advice. Vice ganda, pinayuhan si Lea Salonga. Tila hindi matapos-tapos ang issue tungkol sa pag-lip-sync ng singer sa kanilang shows matapos ang controversial hate tweet ng singer na si Rap Salazar. Sa kanyang latest tweets, sinabi ng Broadway star na, eto na naman. Ang sabi ko, case to case. There are times na kailangan mag-lip-sync. Sports events, shows where background music is loud. Dahil na rin dito, nag-tweet si Vice kay Lea saying, nako, hayaan mo na sila te, deadma na. Sayang ang ganda. Sounds like a nice advice, Vice. Insta-react, Rian on Mo. Rian Ramos may reaksyon sa mga balitang muling magbabalik si Mo Twister sa bansa. Araw-araw pa rin naririnig ang radio DJ na si Mo Twister sa FM radio. Kahit na mahigit 3 taon na itong nasa ibang bansa. Live siyang nagbo-broadcast sa Amerika at napapakinggan sa Pilipinas tuwing umaga. Matatanda ang hindi namang maganda ang pagkatapos ng relasyon ng dating showbiz couple at humantong pa sa pagkasampa ni Rian ng TRO o Temporary Restraining Order laban kay Mo. Kaya naman nang makakonect namin siya sa isang event ay tinanong namin kung ano masabi niya sa balitang pagbabalik ni Mo sa bansa. I don't know what you're talking about. Matipid naman ang kanya naging sagot at hindi naman maitago na blooming and very much in love si Rian sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Jason Chuachoy. At marami ring good comments na nakukuha si Rian sa kanyang bagong serye sa Kapuso Network. Siyempre, I'm happy and I like the way everything is. I like being able to go to work. I like having a supportive boyfriend. I like having a supportive family. I like that everyone in my life gets along, you know. So, gusto ko yung mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Sa column ni Alex Avellano sa Rappler.com, puro pasalamat ang aktres sa kanyang mga natatanggap ngayon. I feel very lucky and blessed right now and hindi naman siya isang bagay na ginagawa ko on purpose. It's just I guess I've grown up a little bit. I know how to balance and handle my life a little better now. I'm very grateful.